Ang laki pala ng damage dito sa Albay. Ang dami ng flood control na ginawa. And hopefully, within the next 2 years, masimulaan na itong project na ito. Ayun o. Nag-aerial survey na si BBM sa una dito sa Calabarzon banda siya nag-survey. Tapos pumunta na siya ng Bicol region na doon siya mayroon siyang mga doon. Nakita niyo yung ko, nilagay doon sa may unahan. Yan yung mga reaction niya nung bago sa press conference doon pagdating. Kaya nilagay ko yun doon para makita niyo kung ano mga reaction niya na habang nanonood siya. Actually, nakakatawa. 'Di ba? Dalawa yun nilagay ko, 'di ba? So, panoorin yung buong video na to para makita nyo kung ano yung nasa bandang unahan pa. Kasi may video kayo ma-misplace nito pag di nyo panood to. So, kailangan yung titingnan, kailangan yung panoorin. Kung ginagawa ko dito ay nagre-react ako tungkol sa mga ginagawa niya. So, mayroon doon na video na yon na hindi kaaya-aya. So, ito yon ang una kong i-react nito sa itong video na to tungkol dito sa kanyang press conference doon sa Bali, 3 video to, bigyan ko to ng reaction ko. So ito yung video na to na ipapakita muna sa inyo na pagdating niya doon. Personal pong bumisita ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang lugar na hinagupit ng Bagyong Christine sa Bicol. At para sa update live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, nasaan na ang Pangulo at kamusta ang pagbisita niya dyan sa Naga? Andre Felix, ilang beses nabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos ang long-term solutions o pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Kabikulan. Sinabi niya yan sa pagbisita niya kanina dito sa Camarines Sur na isa sa pinakamatinding napuruhan ng bagsik ng Bagyong Christine. Ang laki pala ng damage dito sa Albay. Napapuntong hininga na lang si Pangulong Bongbong Marcos ng personal na makita ang aktwal na lawak ng pinsala na iniwan ng Bagyong Christine sa Albay. Ang dami ng flood control na ginawa. Sa situation briefing sa Naga City Hall kanina, pinulong ni PBBM ang kanyang gabinete at mga lokal na opisyal ng Camarines Sur at Albay. Sa Naga pa lang, umabot na sa 1 bilyong piso ang pinsala ng bagyo sa infrastruktura ayon kay Mayor Nelson Legacion. Tingin ng Pangulo, epekto ng climate change ang nangyari sa Bicol. Kaya isa sa nakikita niyang solusyon ang pagbuhay ulit sa Bicol River Basin Development Program na unang proyekto noon ng kanyang ama pero tinigil noong 1986. Walang forecast na ganito Ito, climate change talaga ito. This is all new. So we have to come up with also new solutions. Nanawagan naman ng tulong sa Pangulo si Albay Acting Governor Imelda Bongao kaugnay sa illegal quarrying sa probinsya. Isa raw ito sa mga posibleng dahilan kaya mas lumala ang pagbaha sa probinsya. Sabi nila okay lang ang quarrying basta nasa tamang lugar. So hindi ko alam kung nasa tamang lugar pa po ang nangyayaring quarrying sa... Which quarry is that? Patignan natin sa DNR. Yes, please, Mr. But President. you have to give... Yun na. Buntong hininga na naman siya. Parang gano'n. Parang problema. Walang katapusang problema to. Ayun. Anong niya? May flood control na to Nagtatanong pa siya. Halatang di alam ang ginagawa talaga niya ngayon. Halatang talagang di niya alam. Pinagluluko talaga to siya sa mga ibang mga tauhan niya. Kaya siya ngayon, blanco sa nangyari. Di ba? Ngayon, may pa siya, alibay pa. Dahil sa climate change. Saka ito pa yung kailangan buhayin daw yung river dyan sa Bicol region para yun ang sasalo pag ganyan. Hindi na maulit ng ganun. So, kasunod ng video nito, yun ang malupit. May malupit siyang sinasabi doon. Tapos, yun na, lumabas yung sinabi ng yung OIC, Vice Governor doon, na sa mga quarry. Isa yan sa dahilan din na naglandslide doon, bumaha ng husto dahil doon sa mga quarry
Kaya sana naman ipasilip niya sa DENR. So, ito yung, siyempre, quarry yan. Dahilan talaga yun sa bumaha talaga. Isa pa yan, di niya rin alam kung bakit ang quarry dyan talamak. Dahil, niluloko nga ba talaga siya sa mga tao na nakapaligid sa kanya ngayon? Kaya siya ngayon, nagiging kawawa dahil sa mga tauhan niya na pinagluloko talaga siya. Ito yung sunod na video na mga panonood nyo. Mahaba-haba to. Tapusin nyo. Huwag kayong pagdating na naman dito sa comment, ikaw na kayo magiging presidente. Ang daming ginagawa ng presidente. Ang daming nga ginagawa ng presidente. Kung mandidato ka ng presidente, gawin mo. Yan ang mo Yan ang trabaho ko Presidente ako, di gagawin ko to. Alangan naman magreklamo. Kaya nga kumandidato ko ng presidente dahil kahit anong mangyari dyan, kahit anong mga pwedeng dyan, mga sakuna, talagang ikaw ang dyan, mangunguna. May mga tauhan naman tayo, mga Pilipino, cooperative yan. Kaya lang, pag presidenteng ganito kahina, ang mga tao niyan hindi magko-cooperate. Kagaya ng mga tauhan niya ngayon, lahat ba nagko-cooperate sa kanya? Hindi. Dahil, pera pa rin ang habol yan. Ito, swerte pa rin ng mga nito, mga hayupak na yan, dahil pera ang habol nila ngayon. Ang laking budget ang dapat ilabas nito kasi, ang laking pinsala na sunod video tayo. Brief lang sa akin ng Mayor ng Naga and the Vice Governor of Albay tungkol nga sa nangyari sa kanila. At so far naman, yung ating mga tulong, yung mga relief goods, pati yung mga medical, yung problema namin dito, marami pang area na nabaha pa rin, hindi pa rin mapasok, na kahit na yung malalaking truck, hindi pa rin kayang pasukin. It's getting better, but there really still are areas na hindi, kahit anong gawin namin, hindi maipasok. Kaya yung dinaanan natin, nakita ninyo, was also ginagamitan na natin ng rubber boat. Yun na ang paghatid na lang natin ng relief goods doon sa mga isolated areas. At pero talagang ang effect, kung makita mo yung sa public works, yung mga nasirang daan, mga nasirang kalsada, nasirang mga tulay, makita mo talaga ang bigat ng tubig, ang laki ng tubig. The waterfall, the rainfall that happened with this storm is almost double of Ondoy. So yung Ondoy nakaya pa. Pero ito talagang, meron naman tayong maraming flood control. Meron tayong mga dike, meron tayong mga pumping station, meron tayong mga flood control na gates. Pero sumobra lang talaga yung tubig. At hindi lahat ng flood control natin na dati naman ay nakakayanan pa kahit na may ulan. Yun ay nasa pawan. The water was just too much. Meron pa rin tayong rine-rescue, by the way. Hindi pa tayo tapos dun sa rescue. So meron pang ibang lugar na rine-rescue pa rin. Pero siyempre yung mga nasa evacuation center na binibigyan ng relief goods, nasimulaan na dun sa baba. Nakita natin, nasimulaan na yung pagbigay ng cash benefits para makauwi na yung mga tao. Pag nakauwi na sila, may hawak silang pera para sa mga pangangailangan nila. But we will continue to provide them with food packs hanggat kaya na nilang magluto ng sarili nila. In the long term, I have asked Public Works to look into the study that we are doing together with the Korean Exim Bank on the large flood control project here in the Bicol River Basin. Meron yan dati, meron Bicol River Basin Development Project noon. Nasimula niya 1973. Maganda naman, maraming natulungan. Ngunit yung project na yon hindi lamang flood control. Marami pang iba, may farm to market road, meron pang assistance sa mga communities. So, ngayon, maganda naman naging effect, kaya nagkaroon tayo ng mga flood control dito. Ngunit noong 1986, nung nagbagong gobyerno, natigil yung project na yan, kaya hindi natapos. Ngayon,
babalikan natin pero iba na ang ating focus. Hindi lamang yung community, hindi na yung community development muna. We will focus on the flood control talaga. Dahil nakita naman natin, dahil wala na tayong, wag na nating asahan na hindi na mangyari ito. Mangyayari, ganyan talagang climate change, severe weather. So this is the new situation that we have to deal with. Kaya harapin na natin at gawan na natin ang paraan para yung Bicol River Basin ay hindi na paulit-ulit na nababaha. And so that is what we are going to be working on, and hopefully within the next 2 years, masimulaan na itong project na ito. Alright? Okay, maraming salamat. Wala ba talaga siyang plano na sa kanyang plano? Yung mga 1973, yung panahon ng tatay niya pa, ang gusto niyang i-adapt? Bayan ng presidente natin ngayon, makaluma ang estilo 1973 kasi nga daw itong Bicol River Basin Project. Gusto niyang ibalik. Ini-insist talaga niya yung mga ganyan na mga pamamaraan na doon nga yun nagsimula ang grabing corruption. Tapos, ano pa yung mga sinasabi niya dito, nakakatawa lang talaga siya. Parang siyang nagiging nasa weather kasi nga daw, doble daw yung volume ng tubig nung panahon ni Ondoy. Kasi yung panahon ni Ondoy, medyo nakayanan pa eh. Ang gulo, di ba? Nakayanan pa eh. Kaya nga nakayanan yun kasi undo yun eh. Sabi, siya mismo yung nasabi eh. Doble. Tapos ngayon, ang ano niya, parang bumigay na talaga. Ang gulo niya kausap. Ang gulo talaga niya. Tapos, kailangan talaga niya daw na yung Bicol River Basin Project, yun yung kailangan niya gagawin na ngayon. So, may parang sinisipa siya kasi nagpalit nga daw ng administrasyon during 1986. Siyempre, Cory Aquino yon kasi yun na yung time na yun na pinatalsik yung magulang nila. Yan sila, mga Marcos. Yun yung ang time na yun na nag-ano na sila, nag-abroad. So, siyempre, yung project na yun ni Marcos, hindi nga siguro na rin yun, natuloy. Talagang, di na pinapansin yun. Kaya ngayon, biro mo sa imagine, ngayon lang niya naisip yun ng gano'n, na panahon pa ng tatay niya yun na may gano'n. Di binabaha dati, suro, siya na perfect talaga yung tatay niya. Yung dumaan yung mga ilang administrasyon. Binaha ang Bicol na sa kanya na ngayon. Alam nga niya, climate change. Ano bang silbi ng humihingi ng mga congressman ng mga budget? Ano kayo ng mga deliberation dyan? Ang tawag nga dyan, di ba, sa inyo dyan sa Senado din. Bakit? Paghandaan nga yung mga climate change. Ito yung mga baha. Kaya nga may flood control eh. Kaya nga flood control eh. Bakit? Di na control ang flood. Napakagulo talaga niya kausap. Tapos ang sabi pa niya, 2 years from now, umpisahan yung ganyang project. And hopefully, within the next 2 years, masimulaan na itong project na ito. 2 years from now, ayan na nga, lubog na nga sa baha yung mga tao dyan. Ano ba yan? 2 years from now? Diyos ko, di man lang sabi niya, asap na to. Gawin natin to. Ay naku, ang luwag ng tornilyo na naman. Tapos, natural. Mag-ano kayo ng mga pang-distribute kayo sa mga para sa mga nalubog ng baha. Mayroon pang lugar nga daw, hindi mapasok pa. Hindi mapasukan ng mga ganun kasi lalim pa ng tubig. So, ganun na lang. Hindi na ba tayo maghanap ng paraan kung ano talagang gagawin? Kasi malalim ng lugar na yan, hindi natin mapasok. Gawa tayo ng paraan. Samantala, mayroon na ngayong mga asset na sa ibang bansa na nanggaling na mga helicopter nila dyan o eroplano na pwedeng tutulong yan kung saan sila pwedeng lumapag para doon ibaba yung mga medyo malapit-lapit halimbawa. Ay, President naman, ano ba yan? 3 days na ngayon, wala pa rin nangyayari pala dyan. Hanggang ngayon, nagre-rescue pa din. Yan ang sabi niya, di ba? Meron pa rin tayong rine-rescue, by the way. Hindi pa tayo tapos dun sa rescue. So meron pang ibang lugar na rine-rescue pa rin. Tapos kayong nagko-comment ngayon, ako naman atakihin nyo. Siya mismo yung nagsabi nun.
Diyos ko naman, itong presidente natin ngayon. Paano 2 years from now ayusin pa ang Bicol region ng ano diyan, yung Bicol River Basin project. Ay sus, Ginoo, ang tagal pa, Ginoo ko. Paano 'yan? Taon-taon, hindi lang taon-taon, halos buwan-buwan tayo nagkakaroon ng bagyo sa Bicol. Tapos 2 years from now, magkaroon ng mga ganyang project pa. Ayan na nga, nila mo na nga ng mga congressman mo, yung mga pang project. Kaya nga walang pera dahil sa mga puro na lang ayuda. Gawa ng mga advice ng mga congressman mo, ito gawin natin, ayuda. Ngayon, pangpagawa ng mga tulay, pangpagawa ng kalsadang malalaki, saan tayo pupunta niyan? Siguro naman, ang naisip nyo nan, utang. Utang yan. Hindi pa nga naipasa yung yung budget itong 2024, ayan na. Di pa nagastos yan. Di pa naupisahan paggastos, pero hindi na kasya. So, automatic nito, utang tayo sa World Bank nito sigurado. Kung saan tayo pwede mangutang nito. So, sino magbabayad niyan? Kami, Juan de la Cruz. Kami po ang magbabayad niyan. Sambayan ng Pilipino ang magbabayad po dyan, lahat na uutangin nyo. Samantala, yung inuutang nyong pera dyan, binubulusan nyo pang ibang mga walang hiya, kayo mga congressman ganyan. Ayan si Saldico. O, lumabas na talaga ang sinabi ni VP Sara. Ngayon si VP Sara pa ang sabihin nyo si Raulo. Ay ngayon, saan ang galing yung istorya na yan? Andyan na, pumalag na siya. Ngayon, babalik ang Senado na naman ulit nito. Tingnan natin ang Senado kung gaano talaga katibay ang nito. Kung sino talaga tatamaan sa mga nila, sa mga imbestigahan nila tong saan ang pundong pera ganyong kalaki. Abang-abangs!